Si Angela Childs ay isang empleyado ng Amygdala sa Seattle na nagtatrabaho mula sa bahay sa pagsubaybay sa mga papasok na data stream mula sa mga Kimi device at gumagawa ng mga pagwawasto sa software. Kinabukasan ay naaresto si Brad sa ginawa niya kay Samantha. Nagbago din ang kulay ng buhok si Angela at mga damit. Sa huli ay natuloy na ang almusal nila ni Terry sa may food truck. Pagkatapos ma-interview ni Bradley ay umakyat na ito sa taas galing sa basement. Nakita nito si Jess na nasa kusina, nilapitan niya ito at minasahe ang likod niya. Inutusan ni Jess si Bradley na gisingin si Sharon. Habang paakyat si Bradley ay tumunog ang cellphone nito, may tumatawag sa kanya, kinausap niya ito sa cellphone at pagkatapos ay naglakad na ito papunta sa kwarto ni Sharon. Si Angela ay nag-ehersisyo nang tinawag nito si Kimi na i-mute ang TV at patugtugin ang oxytocin. Pagkatapos niya mag-ehersisyo ay lumapit ito sa bintana, nakita niya si Terry na naghahanda na sa pagpasok niya sa trabaho. Tinext ito ni Angela at niyaya ito na kumain ng umagan. Pumayag naman si Terry, naligo na si Angela at naghanda sa pag-alis, ngunit nang bubuksan na niya ang pinto ay bigla itong hindi makahinga, hindi ito sanay na lumabas ng bahay niya. Tumayo si Angela at inalis ang susi sa pinto, hindi na ito tumuloy sa pag-alis niya. Umupo sa upuan niya si Angela upang gawin na ang trabaho nito. Siya ay isang voice interpreter nang biglang marinig niya ang ingay sa taas. Tinawagan niya si Marco at pinaalalahanan ang pinagkasunduan nila. Inihinto agad ni Marco ang ginagawa niya kaya bumalik na si Angela sa upuan niya para gawin ang trabaho nito. Nang biglang may narinig siyang ingay sa labas ng bintana, tumayo ito at sumilip. Nakita niya si Terry sa kabilang building at dali-dali nag-text message si Angela sa kanya at nag-response ito. Nang bandang huli sinabi ni Angela kay Terry na kung pwede siyang puntahan, hindi na sumagot si Terry. Nasa washroom si Angela nang biglang kumatok sa pinto, binuksan ito at si Terry nakita. Nagalit si Angela kung bakit hindi ito nag-buzzer, humingi ng sorry si Terry. Yung dalawa na sa kama na at nag-sex. At nag-usap habang tinatanggal ang bedsheet sa kama at inilagay sa weighing machine. Pagkatapos ay umalis na si Terry. Kinagabihan ay inutusan ni Angela si Kimi na buksan ang stream sa kanyang computer, at nang gawin iyon ni Angela ay binuksan niya ang data stream at pinakinggan na ang audio. Habang nakikinig si Angela ay may malakas na tugtog, at may babaeng nasigaw sa likod. Hindi sigurado si Angela sa narinig, ngunit alam niya na may narinig siyang babaeng nasigaw. Tinanggal niya ang headset ay pinakinggan ito ng malakas. Doon ay sigurado na siya na may narinig siyang babaeng nasigaw. Kinuha ni Angela ang data at siniyasat ang audio. Nagpunta ito sa isang app at pinahinaan ang tugtog na malakas. Habang ginagawa niya iyon ay klaro na niyang narinig ang babaeng nasigaw. Kinuha niya ang isa sa mga gamit niya at binuhat ito papunta sa lamesa. Kinabit niya ito sa kanyang computer para masiyasat na nang maiigi ang audio. Doon ay narinig ni Angela ang babae na sumisigaw ng hinto at ang boses ng isang lalaki. Pagkatapos marinig ni Angela ang audio ay tinanggal niya ang headset niya. Nagulat si Angela nang may bumagsak mula sa kusina nito at agad niyang nilinis ang mga ito. Pagkatapos ay naghugas ng kamay at nag-toothbrush. Nag-send siya ng email sa firm niya tungkol sa narinig niya sa Kimi stream upang masolusyonan kaagad ang nangyari. Nagising ito sa ingay na narinig niya na nanggagaling sa taas ng building kung saan siya nakatira. Umupo na ito sa lamesa niya at binuksan ang computer nang saktong tumawag ang boss nito na sinendan niya ng email. Pinapabura nito ang audio na narinig ni Angela at sinabihan na wag niyang i-email ito sa ibang tao dahil hindi na nila iyon dapat pakialaman. Ngunit nagdahilan si Angela na seryoso ang krimen na iyon na baka kailangan ng babae ng tulong. Binigay ng boss niya ang number ni Miss Natalie Chowdhury na pwede niyang malapitan. Tinawagan niya ito ngunit ibang tao ang sumagot. Sinabi ni Angela sa babaeng sumagot, ang narinig nito sa live stream ni Kimi na may krimen na nangyari. Sinabihan siya ng babae na sumulat ito ng report tungkol sa nangyari at i-email ito kay Miss Chowdhury. Paulit-ulit niyang tinawagan si Miss Chowdhury at parehong babae pa din ang sumagot dito. Sinabi nito na pumunta na lamang siya sa office ni Miss Chowdhury dala ang audio recording upang makausap nito ng personal. Sinabi naman ni Angela na hindi ito pwede dahil hindi naman kailangan. Dagdag pa nito na sabihin na lang niya kay Miss Chowdhury ang nangyari.
Tinawagan ni Angela si Terry para magtanong kung ano ang dapat niyang gawin kung may narinig itong krimen sa live stream ni Kimi. Sinabi ni Terry na i-report ito sa FBI. Tinawagan niya din si Darius para magtanong tungkol sa code, nang sumagot na ito ay lasing siya. Pinakiusapan niya si Darius na gawan siya ng dummy code para matukoy nila kung sino ang babaeng nasa audio. Inopen na niya ang dummy code na ginawa ni Darius sa kanya at hinanap ang babae. Nang mahanap na niya ito ay isa-isa na niyang pinakinggan ang audio recording na meron ang babae. Nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Samantha. Habang nag-eehersisyo si Angela ay pinapakinggan niya ay sinimulan na niya ang pakikinig sa mga na-record ni Kimi mula sa kanya. Nahanap niya ang recording na natanggap nito kung saan narinig niya si Samantha na nasigaw. Nahanap din nito ang pag-uusap ni Samantha at ni Brad na ni-record ni Samantha gamit si Kimi. Sinabi ni Samantha na ni-rape siya ni Brad at gusto malaman ni Samantha kung sino talaga siya. Last na recording na ang papakinggan ni Angela at nang i-play niya ito ay narinig niya si Samantha na inutusan si Kimi na mag-record habang nakikinig si Angela ay nai-imagine niya ang nangyari kay Samantha kung paano nila ito pinatay. Napaupo si Angela habang tumulo ang luha sa mga mata nito sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala, tinanggal niya ang earphones at patuloy na umiiyak. Nagulat ito nang tumunog ang cellphone niya. May tumatawag sa kanya si Miss Chowdhury ito. Sinabi ni Angela may narinig siyang krimen habang nag-livestream kay Kimi. Pinapunta siya ni Miss Chowdhury sa opisina niya upang mapakinggan nila pareho ang recording kasama ang ibang opisyal. Tatawagan din nila ang FBI upang maaksyonan ito. Naghanda na si Angela sa pag-alis niya. Naligo na ito at nagbihis na isend na niya din sa USB ang recording at handa na siyang umalis. Nasa pinto na ito hawak ang susi niya. Napahinto ito saglit at saka tuluyang binuksan ang pinto at lumabas. Nakayokong naglalakad si Angela palabas ng building niya at humihinto ito agad sa gilid. Pag may taong nadaan nakita siya ng isa sa mga kakilala niya ngunit diretso lang ito na naglakad palabas ng building, may nagmamasid naman sa kanya mula sa itaas ng kabilang building. Nakarating na siya sa stasyon ng tren at naghintay ito sa sulok sa pagdating ng tren. Nang dumating na ang tren ay sumakay agad ito, umupo sa dulo malayo sa ibang tao. Tinawagan naman ni Rivers si Bradley o Brad na nagmamasid kay Angela. Tinanong niya si Brad kung binigyan niya ba ng Kimi si Samantha. Huli na nang ma-realize ito ni Brad. Sinabi ni Rivers kay Brad na papunta na kay Miss Chowdhury si Angela upang i-report ang nangyari. Bumaba na ng tren si Angela at naglakad ulit papunta sa building kung nasan si Miss Chowdhury. Nang makarating ay hindi ito agad nakapasok dahil kailangan niyang tanggalin ang face mask nito at ipakita ang mukha niya. Sumilip ito at na-assess agad kung sino siya. Binuksan na ang pinto para sa kanya, binigyan siya ng card para makapasok sa floor 3, agad namang kinuha iyon ni Angela. Agad siyang pumasok sa elevator, nagulat ito nang may hangin na biglang bumuga. Bumaba na ito ng elevator at hinanap ang office ni Miss Chowdhury. Nagtanong siya sa lalaking nakasalubong niya sa hall at tinuro naman ito kung nasaan ang opisina ni Miss Chowdhury. Naglakad na si Angela papunta sa opisina nito. Lumapit ito sa lamesa ng isang babae at sakto namang lumabas si Miss Chowdhury. Nakita si Angela, dinala niya ito sa opisina niya. Sinabi ni Angela ang buong storya sa narinig nito. Sinabi ni Miss Chowdhury na gusto niyang marinig ang recording ngunit sinabi ni Angela na nagsabi ito na papakinggan ang narinig na recording kasama ang FBI. Gusto muna ni Angela na tawagan ang FBI tungkol sa nangyari bago iparinig ito kay Miss Chowdhury. Sa pag-uusap ay sinabi ni Miss Chowdhury ang tungkol sa mental health nito at sinabi naman ni Angela kay Miss Chowdhury na nakaranas ito ng assault kaya ito nag-leave dati dahil naapektuhan nito ang mental health niya. Inihintay lamang ni Angela na tawagan na ni Miss Chowdhury ang FBI. Sinabi naman nito na manatili lamang siya sa opisina nito at si Miss Cole na ang tatawag sa FBI. Lumabas na si Miss Chowdhury sa opisina nito at naiwan si Angela mag-isa. Nakaramdam si Angela ng pananakit ng ipin kaya lumabas na din ito ng opisina ni Miss Chowdhury at nagtanong kung nasaan ang malapit na banyo na pwede niyang magamit. Nagpunta na agad si Angela sa banyo at tinext si Terry. Pagkatapos ay bumalik na kaagad ito sa opisina ni Miss Chowdhury. Habang naghihintay ito na bumalik si Miss Chowdhury ay nakatanggap ito ng text mula kay Darius. Akala ni Darius na si Angela ang nag-delete ng lahat ng recordings, tinanggi naman iyon ni Angela.
Sinabi ni Darius na may ibang nagbura ng mga recordings ng paalis na si Angela mula sa opisina ni Miss Chowdhury ay nakita niya ang dalawang lalaki. Agad siyang naglakad palayo, tumakbo ito nang mapansin niyang hinahabol siya ng dalawang lalaki. Gagamitin sana nito ang elevator ngunit hindi ito gumana kaya tumakbo ito sa kabilang direksyon. Patuloy siyang hinabol ng dalawang lalaki habang sinusubukan naman ni Angela na buksan ang mga pinto. Nang mabuksan na niya ang isa sa mga pinto ay nagpunta ito doon. Sumunod ang dalawang lalaki sa kanya. Sa paghahabulan nila ay naligaw ni Angela ang dalawang lalaki. Nang makalabas na si Angela sa building ay nagtago ito sa mga bato habang natakbo. Nang makalayo na ay tinawagan niya si Terry na hindi naman sinagot ang cellphone niya. Nagpapanik na si Angela habang naglalakad palayo. Nakita niya ang isang pulis sa overpass kung nasaan naglalakad ito. Tinawagan niya si Dr. Bruns ngunit hindi rin ito sumagot. Huminto si Angela upang pumunta sa pinakamalapit na FBI station para mag-report. Nagpatuloy na ito maglakad. Kinita naman ni Brad si Rivers na hinahanap si Angela para patahimikin ito. Pagtapos nila mag-usap ay inabot ni Brad ang bayad nito kay Rivers. Tinawagan ni Rivers si Yuri upang tukuyin ang lokasyon ni Angela. Huminto si Angela habang naglalak para patayin ang phone nito. Nakarating ito sa lugar kung saan maraming tao ang nagpoprotesta. Tinapon ni Angela ang phone nito sa basurahan nang huminto ang kotse ng dalawang lalaki na hinahabol siya. Kinuha ito ng isa sa kanila nang may mga taong nakakita dito at pinigilan sila. Sinubukan ni Angela gamitin ang pinto sa likod ng sasakyan habang hindi pa naalis ang sasakyan dahil sa dami ng taong pumipigil dito. Tinandyakan ni Angela ang lalaki at saka binuksan ang pinto. Hinawakan siya ng mga taong nagpoprotesta ngunit hawak pa din siya ng lalaki. Tinadyakan ulit ito ni Angela at nakalabas ito ng tuluyan. Tumakbo si Angela palayo. Hinahanap pa din ni Rivers at Yuri si Angela. Nakita ni Yuri na papunta si Angela sa FBI. Naglakad habang nagtatago si Angela. Nakita niya ang isang lalaki na akala niya ay kasabwat ng naghahabol sa kanya ngunit hindi pala. Maya-maya pa ay may lalaking sumagi sa kanya na parabang may tinusok ito kay Angela. Nilapitan siya ng babae na hindi siya kilala. Nakaramdam ng hilo si Angela. Kinuha siya ng isa sa mga lalaking naghahabol sa kanya at ng babaeng kasabwat nito. Nang magkamalay na onti si Angela ay narinig niya ang dalawang lalaking nagpaplano kung paano ito papatayin. Bumaba sila sa building kung saan nakatira si Angela. Doon ay plano nilang mag-pretend na may nangyaring nakawan na kung saan ay napatay si Angela. Bago pumasok ay hinarang sila ng isa sa mga kakilala ni Angela. Nang hingi ito ng tulong kay Kevin nang bigla itong saksakin. Sinabi ni Kevin na tumakbo na ito at habang nahihilo ay pumasok sa loob si Angela. Gumamit ito ng hagdan papunta sa bahay niya. Nakita nito na paakyat na ang mga humahabol dito. Nang makapasok ito sa bahay niya ay may tumakip ng bibig niya. Si Rivers, pinapasok ni Rivers ang mga tauhan nito sa loob kasama nito si Kevin na nakatira sa kabilang building na sinaksak nila. Naghalungkat sila sa mga gamit ni Angela at nahanap ang USB nito na may lamang recordings ni Samantha at Brad sa krimen. Tinanong ni Rivers kung yun lang ba ang copy ni Angela at saan niya ito nakuha. Sumagot ito na sinend niya sa email sa lahat ng kakilala nito. Sinabi din ni Rivers na hindi siya nag-send ng email ng recordings sa kahit sino dahil tinignan nila ito. Napansin ni Rivers na masakit ang ipin nito. Sinampal niya si Angela. Tinutukan niya ng baril si Kevin. Doon ay sinabi ni Angela na sa laptop niya ito nakuha. Binuksan nila ang laptop ni Angela nang biglang tumawag ang nanay nito. Inutusan ni Angela si Kimi na sagutin ang FaceTime at patugtugin ng napakalakas ang kantang Sabotage. Tumakbo ito sa maliit na kwarto niya habang bumabaril si Rivers. Nagpunta ito sa sikretong daanan doon papunta sa taas kung saan kinuha niya ang gamit sa itaas at nakita ang nail gun. Nilagyan niya ito ng duct tape para hindi maging mas maingay pag ginamit ito. Laban sa kanila, pinatay ni Rivers ang tugtog at saka pinakinggan ng maiigi kung saan papunta si Angela. Pupuntahan na ni Terry si Angela nang bumalik ito sa lugar niya dahil may naiwan ito. Pumasok sila Rivers at ang isang lalaki sa kwarto kung saan nagtungo si Angela. Nakita niya ang isang maliit na butas, pinaakyat niya ang lalaki at nagulat ito nang bigla itong bumagsak ng may tama sa ulo. Patay na ito. Sinabi naman ng isa sa mga lalaki na umalis na sila dahil nasa kanila na ang USB drive. Nagulat ito nang bigla siyang saksakin ni Kevin.
Napatingin sa lugar na iyon si Rivers habang nataman siya sa kamay ni Angela. Nakita ni Rivers ang pako sa kamay nito, sinilip ni Rivers ang isa sa mga kasama nito nang biglang sunod-sunod na pinatamaan siya ni Angela gamit ang nail gun. Nilapitan pa ito ni Angela at pinaputukan ng nail gun. Nakita ito ng lalaki na nagtangkapang umatake, pinaputukan din ito ni Angela, inutusan ni Angela si Kimi na buksan ang ilaw. Nilapitan niya si Kevin at ginamit ng jacket nito pangharang sa saksak nito, inutusan niya si Kimi na tawagan ng 911 habang papunta sa pinto upang pagbuksan ang tao sa pintuan niya. Pagbukas nito ng pinto ay nakita niya si Terry na may bulaklak. Pinatahimik muna ni Angela si Terry habang sinasabi sa dis. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.